Hello guys, nakatikim na ba kayo ng air fried na dab o pigeon or kalapati? So dito kasi sa Hong Kong guys ay kinakain ang pigeon o yung kalapati sa atin sa Pilipinas. So mahilig sila dyan ang mga Chinese. So paano pa to ginagawa? So nagpakulo ko dyan ng tubig. Then pinatay ko yung kalan. Then after nun, yung aking nilinis na pigeon ay nilagay ko dyan sa tubig na kumulo na. So 5 minutes mo siyang ibababad dyan. Hindi mo siya kailangan na pakuluan. So ganyan na itsura niya after 5 minutes. Then nagsalang ako ng kawali at naglagay ng mantika. Dito piprituhin natin yung luya. So ayan, pinainit ko muna yung mantika at nilagay ko na yung luya. So piprituhin nyo lang naman yan ng bahagya. After nyan ay maglalagay tayo ng toyo. So ang nilagay ko ditong toyo ay mga 1 cup ng toyo. So yan, tinansya ko na lang guys kasi natansyado ko na naman kasi yung aking dami ng ilalagay. So basta maglagay kayo ng 1 cup ng toyo. And then maglagay din kayo dito ng tatlong scoop. Oh, ito kasi pinakatakip ang sukatan ko eh. Bali ito ay Shaoxing wine. Lagay nyo siya. And then, maglalagay din tayo dito ng dark soy sauce. Yung dark soy sauce, mga 2 kutsara. Katapos nyan, ay meron akong gagamitin na isang klase ng asukal na ang tawag dito ay rock sugar. So, ito guys, yung ginagamit nila karaniwan pag magluluto ng mga pagkain na lalagyan ng asukal. Yun ang ginagamit namin. So maglagay muna tayo dito ng 3 cup ng tubig. So yan, lagay natin yung sinasabi ko sa inyo ng rock sugar. Ayan, 3 piraso niya na malalaki. So yan, papakuloan lang natin. After na kumulo, matunaw yung pinakaasukal, ay papatayin na yung apoy o yung ating kalan. Tapos yung manok, after nga ng 5 minutes, ilalagay natin yan sa tubig at lalagyan ng maraming yelo. So hayaan nyo lang na mawala yung init ng katawan ng pigeon at ibabad nyo yan. Kahit siguro mga 10 minutes, okay na yan. Siguro after 10 minutes ay yung ating pinakuluan na toyo na pinaka-sauce na magkakaroon ng magpapalasa dito sa ating pigeon. After 10 minutes, panigurado is malamig na. So ito kasi guys ay mga 3 minutes lang ay kumulo na, and then pinatay ko na yung kalan. Tapos tinapatan ko siya ng electric fan para mabilis yung paglamig niya. So para naman after 10 minutes sinet ko yung timer para doon sa aking pigeon na nakababad sa yelo, ay pwede na natin siyang alisin doon sa pagkakababad. And then itong ating sauce na pinrepare ay kailangan malamig na. Hindi siya mainit guys, kailangan malamig na bago natin ilalagay dito sa ating imamarinade na pigeon. So nilagay ko siya sa isang kawali para maibuhos ko ng ayos yung ating sabaw. So kumuha nga pala ako dyan ng isang plastic na yung sealed plastic para naman pag na-marinate siya is talagang pwede ko siyang i-make sure na lahat ng side ng tatlong pirasong pigeon na to ay mamamarinate ng evenly or pantay para yung lasa niya is mag-absorb talaga. So kasi kung lalagay ko siya sa isang flat na lagayan lang, baka yung kabilang side lang. So mas maganda na sa plastic siya, ganyan. Tapos naman siya, naka-sealed naman siya, may sealer siya. So yan, ingatan nyo lang na mabutas yung plastic. So dyan, sinaling ko pa rin siya after ko mababad ng mga 5 minuto siguro doon sa kawali. And then ilalagay ko yan sa loob ng rep. So ito nga pala guys ay kailangan mga 2.5 oras na ibababad. Pero since ginawa ko ito ng umaga at tapos lulutuin namin yung gabi, mas maganda siya, mas mag-absorb. Kung kaya nyong gawin siya ng gabi and then kinabukasan palulutuin, mas maganda siya kasi nga mas magiging kapit yung lasa ng marinate natin doon sa ating karne ng pigeon.
So ito nga pala ay niluto ko ng kinagabihan. Bali, ang gagawin dito ay lalagay mo lang naman sa air fryer. Kung meron kayong oven, mas maganda rin. So, yung temperature ay 180 degree lang. Kasi madali itong maluto, guys. Tapos nga pala, bago natin siya ilagay sa air fryer, pupunasan muna natin siya o ibabrush muna natin siya ng suka o vinegar. Ayan, para lumutong yung balat. So, inayos ko na siya dyan. Inalis ko nga pala yung paa kasi sabi ng amo ko, alisin yung pinakapaa ng pigeon. Ayaw daw niya. Yucky. So, ayan na nga, 180 degree. Tapos, sinet ko na yung timer. So, 20 minutes muna yata ang ginawa ko dyan. 18 minutes. Actually, nakalagay doon sa pinagayang video ng amo ko 18 minutes. Pero, total is 20 minutes yung ginawa ko. Tapos, nung binaliktad ko siya, 3 minutes naman doon sa kabilang side ng pigeon. So, ito na yung naluto natin, guys. Hindi ko na napakita kasi nagmamadali na ako niya dahil yung alaga ko is gusto ng kainin. Guys, pinagpartahan na namin at sabi na amo ko ay yummy at napakasarap ka. Walang kasing sarap. Very good. So, yun lang guys. Salamat sa inyong pananood. Ito nga pala yung isa pang niluto ko maliban sa gulay. Yun lang. Bye-bye.